Isang mainit na pagbati mga lolo at lola at mga kababayan nating OFW. Nakarating na naman tayo sa kasagsagan ng tag-init at ngayong Mayo ng 2026, ramdam na ramdam natin ang tindi ng init, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng ating mga paliparan, lalo na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang matinding sikat ng araw, kasama pa ang siksikan ng mga pasahero ngayong summer peak at Holy Week rush, ay nagdudulot ng kakaibang hamon sa ating paglalakbay. Hindi lang ito tungkol sa physical na init, kundi pati na rin sa pagod, stress, at posibleng dehidrasyon na maaaring maranasan ng ating mga senior citizen at OFWs. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala, lalo na kung ang inyong biyahe ay mahaba o may connecting flights. Ang paglakad sa malawak na terminal, ang pagpila sa iba't ibang checkpoints, at ang paghihintay sa boarding gate sa ilalim ng matinding init ay talagang nakakapagod at nakakapanghina. Pero huwag po kayong mag-alala, mga kabantay airport and travel. Bagamat may mga hamon, mayroon ding mga hidden gems o libreng serbisyo ang NAIA na sadyang idinisenyo para protektahan at bigyan kayo ng komportabling paglalakbay. Ang mga serbisyong ito ay hindi palaging nakasulat sa malalaking signages o ina-announce sa public address system. Kailangan ninyong malaman at i-claim ang mga ito. Ito ang inyong mga lihim na sandata laban sa init at abala. Dito sa Bantay Airport and Travel, misyon namin na bigyan kayo ng praktikal na gabay para masigurong ligtas at komportable ang inyong biyahe. Kaya sa video na ito, ibubunyag natin ang seasonal libreng serbisyo sa NAIA na hindi lang makakapagpagaan ng inyong paglalakbay, kundi makakapagligtas din sa inyo mula sa matinding init at pagod. Tara na at alamin ang mga ito. Ang una sa ating listahan ng libreng serbisyo at marahil ang pinakamahalaga ngayong siksikan ang NAIA ay ang Priority Lane Access. Alam kong naranasan na ninyo ang mahabang pila sa check-in, sa security check at lalo na sa immigration. Para sa ating mga senior citizen na 60 taong gulang pataas at sa ating mga kababayang OFW na may valid na OEC o OFW pass, mayroon kayong karapatan sa priority lanes. Hindi ito pabor, kundi karapatan na ibinibigay sa inyo ng batas at ng airport regulations. Bakit ito mahalaga? Sa gitna ng matinding init at dami ng tao, ang pagpila ng matagal ay hindi lang nakakapagod, kundi delikado rin sa inyong kalusugan. Maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagtaas ng blood pressure o iba pang discomfort. Ang priority lane ay magbibigay sa inyo ng mas mabilis na daan na nagpapahintulot sa inyo na makapunta sa inyong gate ng mas maaga at makapagpahinga. Saan ninyo ito makikita? Hanapin ang mga signage na may nakasulat na Priority Lane o Senior PWD OFW Lane. Kung hindi ninyo agad makita, huwag mag-atubiling magtanong sa airport staff. Sila ang inyong kasangga. Ipakita lamang ang inyong senior citizen ID, passport na may edad, o ang inyong OEC OFW pass. Minsan, kahit walang malinaw na signage, ang pagtatanong sa staff ay makakapagbigay sa inyo ng direksyon sa pinakamabilis na pila. Huwag kayong mahihiya na gamitin ang karapatan ninyong ito, mga kababayan. Ito ay para sa inyong kaginhawaan at kaligtasan, lalo na sa ganitong panahon ng matinding init at dami ng pasahero. Ang bawat minutong matitipid ninyo sa pila ay dagdag na oras para makapagpahinga at maghanda para sa inyong flight. Ikalawa sa ating listahan ay ang napakahalagang serbisyo ng libreng wheelchair assistance at ang airport medical bay. Marami sa ating mga senior citizen ang nahihiyang mag-request ng wheelchair, iniisip na ito ay para lamang sa mga may malubhang karamdaman. Pero mga lolo at lola, hindi po totoo yan. Ang NAIA ay napakalawak at ang paglalakad mula sa check-in hanggang sa boarding gate, lalo na sa Terminal 3, ay talagang nakakapagod. Sa gitna ng init at siksikan, ang wheelchair ay hindi lang pantulong sa mga may kapansanan, kundi isang tool din para sa inyong komportable at ligtas na paglalakbay. Hindi kayo dapat mahiya na gamitin ito. Paano mag-request? Mas mainam kung i-request niyo ito ng maaga sa inyong airline booking. Ngunit kung hindi man,
Maaari kayong magtanong sa information desk pagdating ninyo sa airport o direkta sa check-in counter ng inyong airline. May mga airport staff na nakatalaga para umalalay sa inyo gamit ang wheelchair at sila rin ang maghahatid sa inyo sa priority lane. Ito ay libre at kasama sa serbisyo ng airport at ng inyong airline para sa mga pasaherong nangangailangan ng special assistance. Dagdag pa rito, mayroon ding medical bay or first aid station sa bawat terminal ng NAIA. Sakaling makaramdam kayo ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, o anumang karamdaman dahil sa init o pagod, agad kayong lumapit sa pinakamalapit na staff at magtanong kung nasaan ang medical bay. Mayroong trained medical personnel doon na handang tumulong at magbigay ng basic medical attention. Mahalaga ito para sa inyong kaligtasan. Huwag po nating ipagsawalang bahala ang anumang nararamdaman. Ang mabilis na paghingi ng tulong ay makakapagligtas ng buhay. Tandaan, ang inyong kalusugan at kaginhawaan ang priority. Pangatlo sa ating gabay ay ang mga libreng water refilling stations at ang mga cooling zones sa NAIA. Sa matinding init ng summer 2026, ang dehydration ay isa sa pinakamalaking banta sa ating kalusugan, lalo na para sa mga senior citizen at OFWs. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay critical. Hindi ninyo kailangang bumili ng mahal na bottled water sa loob ng airport. Sa bawat terminal ng NAIA, mayroong mga designated water refilling stations kung saan kayo makakakuha ng libreng inuming tubig. Madalas itong matatagpuan malapit sa mga palikuran o sa mga food court area at minsan ay malapit sa mga boarding gate. Magdala ng reusable water bottle para mapakinabangan ninyo ito. Huwag po kayong mahihiyang mag-refill. Ito ay isang serbisyo na inilaan para sa lahat ng pasahero, lalo na sa mga panahong mainit ang panahon. Bukod sa tubig, mahalaga ring makahanap ng lugar kung saan kayo makakapagpahinga at makakaramdam ng ginhawa mula sa init. Bagamat walang opisyal na cooling zones na may espesyal na kagamitan para lumamig, mayroong mga bahagi ng terminal na mas mahangin at mas kaunti ang tao. Hanapin ang mga tahimik na sulok sa mga boarding gate na hindi pa aktibo o sa mga hindi gaanong siksikang waiting areas. Ang mga lounge ng airline, kung may access kayo, ay perpekto ring lugar para makapagpalamig. Kung wala, hanapin ang mga upuan malapit sa air conditioning vents. Ang paghahanap ng kahit maliit na espasyo para makapagpahinga at makapagpalamig ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang init stroke o labis na pagkapagod. Ulitin ko, ang hydration ay susi at ang libreng tubig ay handa sa inyo sa NAIA. Huwag mag-atubiling gamitin ito. Ikalima, at napakahalaga rin para sa inyong kaginhawaan at kaligtasan, ay ang emergency charging stations at ang libreng Wi-Fi sa NAIA. Hindi man direktang may kinalaman sa init, ang pagkakaroon ng koneksyon sa labas at sapat na baterya sa inyong cellphone ay kritikal sa paglalakbay, lalo na sa panahon ng mga abala o emergency. Isipin ninyo, mga kababayan, kung biglang na-delay ang inyong flight o nagbago ang gate at low battery na ang inyong telepono. Paano ninyo malalaman ang update o makakausap ang inyong pamilya? Sa NAIA, mayroong mga libreng charging stations na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng terminal. Madalas itong nasa mga waiting areas malapit sa mga gates o sa mga food court. Magdala lamang ng sariling charging cable. Ngunit may paalala ako, iwasan ang paggamit ng public USB ports dahil maaaring may security risks ito. Mas mainam na gumamit ng sariling power bank o ikabit sa wall outlet kung available. Bukod sa charging, ang libreng Wi-Fi ng NAIA ay napakahalaga rin. Makakakonekta kayo para mag-check ng email, mag-update sa social media, o tumawag sa inyong pamilya gamit ang messaging apps. Hanapin lamang ang NAIA Free Wi-Fi Network sa inyong telepono. Sundin ang mga instructions para makakonekta. Bagamat maaring limitado ang bilis at oras ng koneksyon, malaking tulong na ito para manatili kayong konektado. Sa panahon ng paglalakbay, lalo na para sa mga senior citizen at OFWs, ang komunikasyon ay susi sa kapayapaan ng isip. Ang pagkakaroon ng fully charged na telepono at access sa internet ay magbibigay sa inyo ng kakayahang humingi ng tulong, mag-check ng impormasyon,
at magbigay ng update sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya huwag kalimutang i-maximize ang mga libreng serbisyong ito sa NAYA. Pang-apat sa ating listahan ay ang mga quiet zones at ang kahalagahan ng special assistance desks. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng isang siksikang airport, lalo na ngayong summer 2026, ang paghahanap ng tahimik na lugar ay isang malaking ginhawa. Bagamat walang formal na quiet zones na nakasulat sa mapa ng NAYA na may espesyal na isolation, may mga lugar sa bawat terminal na natural na mas tahimik at mas kaunti ang tao. Ito ay madalas matatagpuan sa mga dulo ng terminal, malapit sa mga gates na hindi gaanong aktibo, o sa mga bahagi na malayo sa pangunahing daloy ng trapiko ng mga pasahero. Ang mga lugar na ito ay perpekto para sa mga senior citizen at OFWs na gustong magpahinga, magnilay-nilay, o magbasa ng walang masyadong istorbo. Ang paghahanap ng ganitong espasyo ay makakatulong upang mabawasan ang stress at anxiety na dulot ng ingay at siksikan. Bukod dito, mayroon ding mga special assistance desks sa NAYA. Hindi lang ito para sa mga may kapansanan, kundi para din sa mga pasaherong may particular na pangangailangan o katanungan na hindi masagot ng ordinaryong information counter. Halimbawa, kung may long layover kayo, kung na-delay ang inyong flight at kailangan ng rebooking assistance, o kung mayroon kayong espesyal na request para sa inyong flight, ang mga desk na ito ay maaaring magbigay ng mas personalized na tulong. Huwag matakot na magtanong kung mayroong special assistance desk o customer service na maaaring makatulong sa inyong particular na sitwasyon. Ang mga staff dito ay sinanay para magbigay ng mas detalyadong suporta, lalo na sa mga panahon ng abala o emergency. Ang pagtuklas sa mga tahimik na espasyo at ang paggamit ng special assistance ay magpapagaan sa inyong karanasan sa airport. Pang-anim sa ating listahan at marahil ang pinaka-underrated na libreng serbisyo ay ang tulong mula sa airport staff assistance. Mga lolo at lola at mga kababayan nating OFW, huwag po kayong mag-atubiling lumapit at magtanong sa airport personnel. Sila ang inyong mga mata at tenga sa loob ng terminal. Sa gitna ng init at siksikan ngayong summer 2026, ang tamang impormasyon mula sa tamang tao ay ginto. Kung nalilito kayo sa direksyon, kung may tanong kayo tungkol sa inyong gate, sa inyong flight status, o kung saan matatagpuan ang mga serbisyong nabanggit natin, huwag magdalawang isip na magtanong. Hanapin ang mga staff na naka-uniforme, lalo na ang mga nasa information desk o airline counter. Hindi lang sila nagbibigay ng direksyon, maaari rin silang magbigay ng updates sa mga flight delays, makatulong sa paghahanap ng nawawalang gamit, o mag-alalay sa inyong destinasyon kung kinakailangan. Sa mga oras ng matinding abala, tulad ng flight delays o cancellations dahil sa matinding init o technical issues, ang airport staff ang inyong pangunahing koneksyon sa solusyon. Sila ang makakapagpaliwanag ng inyong mga karapatan, gaya ng libreng pagkain o tirahan kung malaki ang delay. Ang pagiging magalang at malinaw sa inyong tanong ay makakatulong para mas mabilis silang makatugon. Tandaan, sila ay naroon para tumulong sa inyo. Ang kanilang serbisyo ay bahagi ng inyong karanasan sa airport. Ang pagkakaroon ng kakayahang lumapit sa kanila at humingi ng tulong ay isang malaking benepisyo na madalas nating nakakalimutan. Kaya't maging proactive, maging mapagtanong, at gamitin ang kanilang kaalaman at tulong para maging mas maayos ang inyong biyahe. Pangpito, at ito ang magsasama-sama sa lahat ng ating napag-usapan, ang kahalagahan ng pre-travel preparation at ang pagkakaroon ng proactive approach. Mga kabantay airport and travel, ang inyong ligtas at komportableng paglalakbay ay hindi lang nakasalalay sa kung ano ang ibibigay ng airport, kundi sa kung paano ninyo inihahanda ang inyong sarili. Lalo na ngayong summer 2026 na matindi ang init at siksikan, ang pagiging handa ay inyong pinakamalaking proteksyon. Bago pa man kayo umalis ng bahay, planuhin na ang inyong biyahe. Magsuot ng komportableng damit na maluwag at gawa sa breathable na tela para hindi kayo mainitan. Magdala ng kaunting panyo o pamaypay.
Siguraduhin na mayroon kayong reusable water bottle. I-charge ng buo ang inyong cellphone at power bank. Alamin na ang inyong terminal at gate number. Mas mainam kung meron kayong kopya ng inyong travel documents, hindi lang sa telepono kundi pati sa papel. Pagdating sa airport, huwag mag-atubiling gamitin ang mga libreng serbisyong ating tinalakay. Ang priority lanes, ang wheelchair assistance, ang libreng tubig at ang tulong ng airport staff. Maging boses para sa inyong sarili. Kung may nararamdaman kayong hindi maganda, agad na humingi ng tulong. Kung may tanong, lumapit sa staff. Huwag maging pasibo. Ang pagiging proactive ay nangangahulugang kayo ang may control sa inyong sitwasyon sa halip na hintayin na lang ang mangyayari. Ang Bantay Airport and Travel ay palaging narito para magbigay sa inyo ng kaalaman at kapangyarihan. Tandaan ang bawat impormasyon na ibinabahagi namin ay para sa inyong kaligtasan at kapakanan. Kaya't maging handa, maging mapagmatsyag, at higit sa lahat, maging bantay sa inyong sarili at sa inyong mga kasama sa biyahe. At diyan nagtatapos ang ating gabay sa Shishink Libreng Serbisyo sa NAIA na kailangan ng ating mga senior citizen at OFW ngayong tag-init ng 2026. Umaasa kami na malaki ang naitulong ng mga impormasyong ito para maging mas handa kayo sa inyong paglalakbay. Tandaan, mga lolo at lola, mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, ang inyong kaginhawaan at kaligtasan ang aming pangunahing layunin. Ang init at siksikan sa NAIA ay hindi maiiwasan. Pero ang pagiging handa at ang paggamit ng mga libreng serbisyong ito ay makakapagpagaan ng inyong karanasan. Huwag po ninyo kalilimutan na ang mga serbisyong ito ay karapatan ninyo at hindi dapat ikahiya o ipagwalang bahala. Maging matalino at mapanuri sa bawat hakbang ng inyong biyahe. Kung may natutunan kayo sa video na ito, pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang mga senior citizen at OFW na alam ninyong bibiyahe ngayong tag-init. Ang pagbabahagi ng impormasyon ay pagbabahagi ng proteksyon. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bantay Airport and Travel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video at travel advisories. Dito sa aming channel, kayo ang aming priority at patuloy kaming magbibigay ng mga insider tips at practical na gabay para sa inyong ligtas at stress-free na paglalakbay. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli nating pagkikita sa Bantay Airport and Travel kung saan protektado ka dito. Ingat po sa inyong biyahe.